Yan talaga yung dream namin nung nasa Pilipinas pa lang kami, na one day pag nagkasama-sama tayo dito sa Canada, magkasama-sama tayo ng pagmumotor. So, Which is kumbaga, tutupad naman. Doon pa lang sa Batangas, mag-tropa na kayo. Dream setup ng isang rider. Bro, yung hawak mo ngayon na garage, yan yung dream namin mga rider. Siyempre, dito ang babae natin eh. Tapos dito kayo mag-chill ng mga tropa. Umangat yung bike, Rico? You drop it. Hey, you drop it, you buy it, right? Kamusta mga kababayan? Meron lang tayong bibisitahin na tropa dito. Special guest ko para sa vlog na ito. Tara, let's go! Yes. It's 8:30 na ng gabi, pero maliwanag pa rin. Pangit ng kulay ko dito. Yun. Ayos. Ayos. Hello po. Kamusta, boss? Kamusta? Ayan pala, oh. Mga kababayan, oh. Busy. Again, maganda ang chinelas eh. Ayan ba? Vloggers for the vloggers. Oh. Kunyari lang, boss. I-feature natin itong mga... First time ko, boss, ha? First time kong makahawak talaga ng actual na Ducati. Madumi yung pa natin eh. Ganun ba? Okay lang yan. Prepare ko pa eh. Yan. Mahawakan ko lang, hindi ko masasakyan. Yun. Meron pang isang mini. Mabilis din yan. Hindi ko lang ngayon ko lang testing. Testingin. Ayos. Ano ba yan? Di gas? Gas din? Ha? 170cc yata. Ah, okay. Ayan. Ayos. Nabigla. Ayun. Okay. Ilang minuto na dito na siya. Oo nga. Nag-text ako sa kanya. Nagpaalam ako. Ayan. I-showcase natin yung kanyang mga collection dito. Heads up. Ayos, oh. Alright. Now, there you go. Ready na. Okay, yung video natin for today ay brought to you by ito, Frozen Deluxe. Mga kababayan, experience the rich flavors of gourmet cuisine with our ready-to-eat meal. Yan, oh. Ayos. So, kung wala ka ng time dito sa Canada na mag-prepare ng food dahil dito sa Canada kasi ay minsan kailangan natin mag-double, triple job. Kaya pag uwi mo ng bahay, wala ka ng time para magluto. So, eto, instant gourmet food brought to you by Frozen Deluxe. Murang-mura lang yan, ha. Dito sa Alberta, pwede nyong i-check sa mga suking tindahan natin. Yes. Alright. Ano pa boss ang pag-uusapan natin? Ano bang pwedeng Una, itur mo muna ako dito sa garahe mo. Yan. Kasi first time ko makakita ng ganitong klaseng garahe na puno ng ng motor. Tsaka kakaiba yung kanyang design dito. Parang hindi ito garahe, oh. No? DIY. DIY lang ito, di ba? Yeah. Okay, sige boss, pakilala mo sa akin yung mga... pakilala ka muna sa ating mga audience. Magandang hapon po. Ako po pala si Totoy. Well, my name is Edison Duque, but they call me Tutoy. Boss Totoy. Yeah. That's my Facebook name. Welcome to my man cave. This is what you call No Invite Garage. No Invite Garage. Ayun, Yeah. i-follow nyo po yan. Pina-follow ba yun? Yung page mo? Well, may is page it kami. Sa Private ba to? Instagram kami, TikTok, Okay. tsaka Facebook page, No Invite 2019. No Invite yun. Bakit po No Invite, boss? No Invite kasi nakuha ko siya dun sa yung isa namin na member.
every time na magra-ride kami, lagi niyang sinasabi na no invite, no invite. Wala daw invite yung mga ride. Okay. And then all of a sudden, biglang naisip ko na magandang name yon ng grupo. Kakaiba, no? Oo, kakaiba. Hindi, parang hindi mo isipin na, ba't ganun? Yeah. Ba't no invite? Kasi yung iba, mga, di ba, mga moto vloggers na Yeah, may mga ganun. moto ganun, something. Yeah, Ano. simple name pero mapapaisip ka kung anong kahulugan. Di ba? Kahit ako napaisip eh. Yeah. Ayun eh. No invite. So, siya yung, ikaw yung mismo kumbaga, author nun, no? Yeah. Facebook page na yun. Organizer. At saka Yeah. nung samahan na yun. Okay. Ilan ang members natin? Doon sa no invite? Sa no invite, I have 725 members. Dami, It's all no? over Oo. Alberta. Okay. And iba't ibang may Pilipinas, may sa mga iba't ibang ng Canada. Hello po. Ah, Pero dito sa Canada, gaano kayo kadalas na nagsasama-sama? well, pag summer, kasi ngayon, out of town yun ng work ko. Ayun. So, every 2 weeks ang trabaho ko and then 1 week off. Pag nandito ako, yun, nagkakasama-sama kami dito. Ito yung meet up namin, meeting place namin. Dito mismo sa garahe, Sa garahe, mo? Okay. So, bago kami pumunta ng gala or dito muna kami magkita-kita, then ikot kami ng Edmonton. Nagra-ride kayo. Mga gaano kayo karami pag nagsasama-sama kayo? Usually dito. Minsan 20, 30. 20, ano? Yeah, depende kung gaano ka-available yung mga tao. Kasi okay. hindi lahat available eh. Yeah. Pero at least nagagather kayo regularly. Ano? Yeah, depende rin sa panahon. Yeah, pag ang panahon maulan, wala. Oh, tsaka balita ako, boss. May pamimigay ka daw na May pamimigay Ducati, ang grupo. Oo. Galing sa lawyer namin. Shout out to Grover Steve of Grover Law Firm. Yeah. So siya yung lawyer namin sa injury lawyer. Injury. So if you guys need a lawyer for injury, call Steve Grover. Yun, Yeah. lalagay natin yung link niya Yeah. dito So, sa video ito. Yes. We have upcoming Christmas party November 22. We have giveaway bike. Yun. Paano makakuha ng giveaway bike na yun? Bibili lang ng ticket for $100 $100. and including na yung food and drinks. Saan ito gaganapin, boss? Continental Inn, Stony Plain Road. So, Continental Inn, Stony Plain Road. At kailan ito, boss? And November 22. Pero ngayon, pwede na silang mag-purchase ng Yes, ticket, ano? yes. Okay, ayun. For Purchase na kayo. $100. $100 lang. At ang mapapanalunan nyo ay... Brand new Ducati Yun. Panigale B2. Ayos. Pakita natin, ha. Yun. Parang ganito siya, pero sports siya. Kasi ito, sporty. kung tawagin, is naked. Okay. Naked bike. Ito, sports bike. Mm-hmm. So, ito, Street Fighter B2. Pero ang ito imigay natin, galing kay Grover Law Firm, is sports bike. Ayos. Black edition. Magkano, boss, yung mga ganon? Mga ganong klase around na, 22,000. 22,000 Canadian dollars. Canadian dollars. Oh, Yeah. wow. Ayos, no? Yeah. Okay, thank you, boss. Ngayon naman ay itutur niya tayo dito sa kanyang garahe. So, boss, pakilala mo sa amin yung iyong mga sasakyan dito. Ito, we have brand new Ducati B4, brand new Ducati Street Fighter B2. This is 2024. Kaibigan ko to kay Julius. Ito kay Eman. Ito naman, Isa sa member din ng No Invite. ng no invite. Yeah, mga tumutulong sa atin yung mga yan. Okay. Yeah. And then, nung wala pa akong bahay, this is my dream garage. Like talagang sabi ko, once I have a house, I'm gonna build a man cave for everyone. Not for myself only. So, para sa lahat. Para sa So, kaya no invite yung pangalan ko, you don't need to invite. Just show up. Just show up? Oh, okay. Just show up and then you're gonna be invited. Akala ko kasi pagka no invite, pagka nag-show up ka, hindi ka invited daw. Okay. It's So the it other means- way around. Yes, it means no invite, you don't need to invite. Mhm.
Just show up. Just show up. Oh, pakita Then ka lang i-welcome dito. ka namin. Ayun. Yes, ganyan ang grupo namin. Wala kaming pinipili, ibang lahi, kapwa Pilipino, lahat tayo kailangan magkaisa. Yes. Yes. That's And good. that's my mission. Mhm. Ang pagkaisahin tayo mga Pilipino at lahat ng tao. Okay. Yeah. At pagkaisahin sila dito sa mga... Ito, hobby to eh, no? Yeah, hobby. Oo. Yeah. Ayun. So, doon sa mga kababayan natin na may hobby rin na magmotor. Nakarating din diba? dito ang PBA Moto Club. Ah, okay. Punta sila dito. Yeah, that's JJ Helder Ayun Brand. pala, oh, dito. Yeah. Dito natin, no? Ayan talaga, oh. So, ikaw ang kumuha ng picture na ito, boss. Yes. Ayun. Yes. Ano Ganda naman, kid. Alam nyo, mga ka-amazing, ito yung dream setup ng isang rider. Bro, you got yung hawak mo ngayon na garage. Yan yung dream namin mga rider. Siyempre, dito ang bahay natin eh. Tapos dito kayo mag-chill ng mga tropa. Ay, Jay. Ikaw, dream mo magkaroon ng garage na ganito? Every guy wants a man cave, diba? Alright. Amazing. Kauping, gusto mo ng gantong garage? Ito lahat, Jay. Hindi siya makausap, mga amazing. Ewan ko dito sa tao na to. Jet lag ba siya? May jet lag. Jet lag nga siya. Jet lag yata eh. Oh, hindi pa siya natutulog, mga 5 days na. Umangat yung bike, Rico. You drop it. Hey, you drop it, you buy it, right? So, talagang binisita nila ito. Yes, binisita nila to. Pinaulakan tayo dahil na rin kay Jicasa International, kay Jake Bonape. Yeah. So, binigyan tayo ng pagkakataon na mapapunta dito yung PBA Moto Club para at least ma-vlog din tayo. Oo nga. Ma-vlog din Ayun. tayo. At makita So, na-feature na pala Yes, ito. yes, Ayun, na-feature na to. napakita na Nasa nila. PBA Moto Club vlog na rin. Ayos. Okay. So, boss, ikaw ba ito? Yan nakamotor na yan? Yes po. Oo. Yeah. Sinong kumuha niyan? Ang galing ng pagkakakuha, ah. Nasa race track po ako niyan. Mhm. And then, pinicturean ako. Then, yan, pinaprint ko. Para ako na rin, memories na rin. Oo nga. Memories na rin. Ito, I was at Area 27 back in 2019. Mhm. My first track. At an Oliver BC. Oliver BC naman. Yeah. Grabe ang pagkakakuha nito eh. Parang, wait boss, huminto ka muna. Kukuha ka, hindi eh, no? Galing eh. Moving to eh, no? Yes, moving. yeah, moving. Ang galing, oh. Ayan, no? Moving, pero Kaya lahat ng galing mga ng shot. picture na yan, puro mga moving shot. Ayan, puro moving shot, oh. Magaling talaga yung kumuha niyan. Yeah. Dinisayin ko lang lahat yan. Na-Jaryo na rin kami. Dito. Under Kuya Mo, Villacura. Okay. Yes. Alberta Filipino Journal. Yes. Ayan. Nasa dyaryo din sila, oh. That's the last year event. Okay. Yung pinamigay namin na Ducati. Ducati rin, Which no? this is the lucky winner. Ah, talagang This is may my- nananalo, ha? Yes, this is my Ayan, lawyer. ha? Oo. And this is the first lucky winner. Ayan. Ano Yeah, pong pangalan si, ng nanalo? Richard Mhm. Francisco. Yung. Ayan, ha? Mga kababayan, may nananalo talaga. Meron. Hindi siya yung... Hindi siya bulaan. hindi siya gimmick lang, no? Hindi gimmick lang. Totoo So, yan. purpose naman namin dito is, sa grupo namin, is to help community, to help charity. Kasi pag may mga kapwa rider kami na na-aksidente, okay. Oo. hindi naman lahat ay natutulungan namin, pero kahit papano nakakapagbigay kami ng something, like sa mga charity ng Yaka Foundation, something like that. Nakakapagbigay kami ng kahit konting portion. Hindi naman lahat, gaya na sinabi ko, hindi lahat nabibigyan. Pero kahit paano nakakapagbigay kami. Depende kung ano yung kaya namin na pwedeng ibigay. Di ba? Yeah. So, support yan doon sa mga kababayan nating motorista dito, no? Na sa hindi inaasahang pagkakataon, syempre talagang kalsada, paglaman ka ng kalsada, kahit pagaano ka kaingat
na mag-drive, no? Yeah. Talagang nangyayari yun. Nangyayari yun. So, you have to be careful. Talagang careful. So far naman, since I start this group, so far, wala pa naman akong na-aksidente na nakagroup. Nakakagrupo. No. Oo. No, wala pa. So yung ibang mga nababalitaan nyo na aksidente, sa ibang grupo sila or Yeah, may mga iba't iba silang grupo. Pero syempre, maayos naman lahat ng grupo. Maayos naman lahat ng grupo. Pero hindi natin kayang kontrolin lahat ng tao. ayun nga. 'Di ba? Syempre, nasa sa kanila din 'yon kung paano. Aksidente is aksidente. Yun Wala nga tayong eh. magagawa Oo. doon. Kasi kahit minsan, kahit gaano ka kaingat sa kalsada, Oo naman. eh kung yun namang iba ang hindi Yes, maingat, yun diba? Yun ang mahirap. Oo, yun. Ma-aksidente ka pa rin dahil sa iba. Oo. Hindi na para sa'yo. Yun na Hindi nga. na sa kagagawan mo. Maaaring sa kagagawan na lang ng iba. Ng iba. Ano? Yeah. Kaya talagang ang Pero payo so natin far, ay iba marami na rin ditong mga group na bikers group. Pero lahat yan okay. Okay lahat yung grupo na yun. Like, pwede nyo samahan. Hindi lang no invite ang pwede nyo samahan. Kung bago kayong magkakaroon ng motor dito sa Alberta, pwede nyo samahan ng lahat ng grupo. Hindi lang no invite. Kasi lahat yan okay yung mga yan. Napaka-ayos na mga yan. Tsaka maganda talaga, meron kasi nasamahang grupo. Yes, Diba? yes. Para at least makuha ka. Matuto ka kung ano yung dapat mong gawin at kung ano yung pwede nilang ibigay na lecture para So, sa'yo. may share nila, lalo na yung mga matatagal na Yes. na mga motorista Kasi, dito, di ba? The reason din kung bakit bumuo ako ng grupo is to help talaga yung mga bagong rider. Oo. Na from the scratch, na hindi sila marunong, tuturuan ko sila hanggang sa magkaroon sila ng lisensya. Ayun. Then, matuto sila ng proper riding. Yung basic riding para sa ganun, maiwasan yung aksidente. Yun ang Yes. very important doon. Yes. Po kaya tayo, boss. Yeah. Well, thank you, Brother Sok. Kasi pinaunlakan mo ako dito sa garahe ko. Actually, you are the first guy, vlogger, na second guy, vlogger. Kasi ang first vlogger na pumunta dito is PBA Moto Club. Yun. Pero dito sa Edmonton, ikaw pa lang kauna-unahan na pumunta dito sa garahe ko. Salamat din sa pagkakataon kasi una nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, first time ko na makakita ng ganitong klaseng setup na garahe. Na parang hindi siya garahe, para siyang showroom. Showroom siya ng mga motor. Tsaka hindi lang basta motor, ha. Ito mamahalin pong motor yung mga yan. Ito, nasa worth, nasa 40,000? 40,000 ano? Yeah, 40,000. Ayun. So, Kaya yun, I'm yeah. very excited na makapunta dito. Oh, at saka ito, madalang nga siya na umuwi dito kasi 2 weeks 2 weeks on. then 1 week off. Yeah. Okay. Ano bang trabaho mo, boss? I'm a insulator. Insulator. Yes. Anong company ito? Skyway. Skyway. Shout out to Skyway Canada. Yeah. And sa boss ko, kay John Ray, tsaka kay JM Tubilio, and kay Saan ba boss Kevin ito? Cantal. Yeah. Ayun, Kevin daw ha. Kevin Cantal. Cantal. Ayun, shout out. Sa British Columbia to, ano? Yes, boss. Okay. Sa kon kami sa Kitimat, BC. Sa BC. Yeah. So, paano boss ang travel mo pagpunta doon? Naka-by plane ba kayo? By plane kami, so libre naman lahat. Accommodation, aeroplano, pagkain, lahat wala kang gagastusin. So, ang gastos mo lang pagdating dito na sa town. Pero prior to that boss, ano ang trabaho mo? Bulb technician ako. Bulb technician, saan yan? Stream flow industry. Stream flow. Dito yan sa Edmonton. Yeah, sa 50th Street. Okay. Yeah. Nag-Port Mac din ako, nag-OEM din ako, nag-truck driver din ako. Dami mo pala nasubukan Yeah. trabaho. Kay BCS Express. Yeah. Kay Gerald King. Ayun. Yan ang mga naging boss ko, mga tropa ko. Kumpare ko na boss ko. Tapos, paano ka napasok sa ganitong klaseng trabaho? Well, nasa stream flow ako. Ka-video call ko yung tropa ko, si Chris Nunes. Sabi niya sa akin, Tol, dito ka na lang pumasok sa Kitimat. Paano bang trabaho dyan? Kasi hindi ko alam kung paano yung insulator eh. O, yun na nga. Sabi niya, hindi, madali lang yan, bla bla, basta pumunta ka dito. And then pumunta ako doon, nakita ko, pinasok nga ako ng boss ko na tropa ko, si John Ray. So, nung pagpunta ko doon, siyempre, nanibago ako kasi hindi ko alam kung anong larangan ng trabaho. Oo nga, kahit ako, wala akong idea. Ano ba yung So, pagiging yung insulator,
binabalutan namin yung mga pipe. Okay. So kung halimbawa ganyan kalaking pipe, lalapad siyang ganyan hanggang, kasi patong-patong yun. Yung pipe na binabalutan nyo, para saan yung pipe na yun? Sa oil and gas. Sa oil and gas Yes. yun. Okay. Refinery. Mhm. Mm-mm. So, Parang protection niya yun? yes, protection. Sa lamig, sa init, lahat yan. Mahirap ba magbalot nun? Paano ba? Depende. Gaya nga sinabi ko nung una, nung hindi ko pa alam yung sistema, talagang nahihirapan ako na naninibago ako. Pero ngayon naman, so far, natututunan ko naman lahat. Magkano sahod sa ganyan, boss? Ayos naman. Ayos naman, okay. At least ayos. Hindi, nasabi kong ayos talaga ang kanyang sahod kasi nakita nyo ba ito? Hindi, Pero hindi. prior to this, boss, Yes. yun nga, prior to this job, kailan ka nag-umpisa na una, ano ba ito, naging collectors, ano ba ito, parang collection Well, na hobby mo or talagang gusto mo lang mag-ride? Talagang Hindi. matagal ka na bang rider? Pilipinas pa lang rider na. Ayun. So, Pilipinas pa lang rider Pilipinas ka na. pa lang humihinete na ako ng motor. Kumakarera kami illegal Ah, sa okay. daan. Like, alas 2 na madaling araw, alauna na madaling araw. Matatapos kami mga alas 4. Huhulihin kami. Hahabulin kami ng polis. Like, talagang literal. Ito, yung mga ganun, parang napapanood ko sa Cavite nila ginagawa. Sa amin sa Batangas. Sa Batangas, sa Lemery. Yeah. Okay. Kumbaga, illegal yun. Like, pustahan Parang lang. drug racing ang Yes. tawag dyan. Ano? Drug racing. Oo, yun. Kung naririnig mo yung nagsusuperman sa motor, totoo yun. Totoo yun. Yun, legit talagang nagawa ko yun. Grabe. Like talagang nakahiga ka, nakadapa kang ganyan. Dapa Isang ka. kamay lang yung pinangkakambyo mo. Ganun. Tapos, nung Delikado yun, ha? yeah. Tapos nung kanya, sabi ko, dream ko talaga magkaroon ako ng big bike Big bike. pagdating ng panahon. And then, binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon at siyempre, tulong na rin nung dumating ako. Dati ako taga Montreal. Ah, okay. Kinuha ko ng asawa ko. Mhm. Pagdating ko doon, may mga tropa tayo dito sa Edmonton. Edmonton, which is yung mga tropang Cabrera Brothers, sila Kenneth, sila Kendrick, sila Kim, sila Ticarina. Yan yung mga yung tumulong sa akin na dumating ako dito. And then, hindi nila ako pinabayaan, nakakuha ako ng trabaho. Oh, so and from Montreal, Montreal, lumipat ako dito. ano kayo Wait, doon sa Montreal? 2000 Temporary pa lang kayo noon? No, Or permanent. permanent na kayo Permanent doon? na. Okay. Na dumating ako doon, permanent. 2 years ako doon, from 11 to 12. 13 ako pumunta dito, 2013. What made you decide na pumunta dito? Dahil sinabi ng mga tropa ko na, pre, dito ka kasi magandang trabaho dito para sa mga lalaki. Ganon. Kasi nga, more on oil and gas, di ba? Oil and gas. Yes. So, yun. So, kumbaga, nung lumipat kayo dito, may offer ng trabaho sa'yo? Meron okay. na. So, kumbaga, may dadatnan ka ng Yes, trabaho dito? ipinasok ako ng tropa ko, si Franco, tsaka si Mark Monton. Pinasok nila ako sa Streamflow. Yeah, sinama ako ni Kim sa Streamflow. And then 2013 till 2020 ako nagtrabaho doon. So, from 2013 to 2020. Mm-mm. But during those period, nag-start ka na ba or meron ka ng motor nung time Wala na? pa, pero pinaplano ko pa lang na kumuha ng motor that time. Pero 2017, nung nag-start ako magmotor, may mga tumulong din sa atin na kapwa Pilipino natin na magkalisensya ako. Then nung nagkalisensya ako, doon ko na tinulungan yung mga tropa. Iniisa-isa ko na sila na magkalisensya rin. Para at least ma-enjoy din namin yung pagmumotor. Yes. Kasi magkakababayan kami ng mga yan. Okay. Mga Mga taga-Batangas din? Okay. Yes. Ayun. Yun talaga yung dream namin nung nasa Pilipinas pa lang kami. Na one day, pag nagkasama-sama tayo dito sa Canada, magkasama-sama tayo ng pagmumotor. So, Which is kumbaga, tutupad naman. doon pa lang sa Batangas, magtropa na kayo? Yes, hinete ako nila. Oo. Ako yung rider nila. Kasi taga rito nga sila sa Canada. Ayun. So, pag umuwi sila ng Pilipinas, ako kukontakin nila. Kasi may mga motor din sila sa Ayun. Pilipinas eh. Oo. So, pag gusto nilang kumarera, ako ang sasakay para sa motor nila. And then, sabi namin, one day, magkakasama-sama din tayo dito na, alam mo yon
matutupad din natin yung pangarap natin na bubuo tayo ng isang samahan na nandito tayo sa isang lugar na motor ang pinag-uusapan. Yun. Yeah. And that dream became a reality. Yes. So, what year yun na buo talaga yung talagang... 2017 I start that one. And then 2019 doon ako nagbuo ng final group talaga na mismong matututukan ko siya ng maigi, makakapagbigay ako ng alam, ng time para sa mga kapwa natin Pilipino. Na kahit may pamilya ako, nandun pa rin yung oras ko, nandun pa rin yung puso ko. Like this is my kwan talaga eh, my life, my mission. And yung asawa ko, napaka-supportive niya sa akin. Pagdating Maganda sa to, important yun eh. Yeah, pag kumakarera ako, pag nagta-track day ako, nandun yung asawa ko nakasuporta sa akin. Nandiyan ang pamilya ko, from my father-in-law, my kids, my wife, my dad. Yeah, nandun sila para sa akin. Iba talaga pagka yung buong family mo yung full support. Oo naman, iba sa pakaramdam. Masaya ka sa ginagawa ko. And then pag nag-i-event kami ng bike night, nandun sila lahat. Ayun na. Opening season, closing season, nandun sila. So boss, tanong ko lang sa iyo. Sa tagal mong nagmomotor, ano yung pinaka-grabing naging accident mo? Nagkaroon ka ba ng Yes. accident? Yes. Noon nasa Pilipinas ako, doon, na-aksidente ako. Nagkaroon ako nakomatos ako. Ay, grabe. Ano? Kaya Paano nangyari? Nagkaroon ako ng big accident. Well, tapos nakomatos ako, kaya nagkaroon ako ng mga scars sa mukha. Ganun. Okay. And then dito, Paano nangyari? long story Long yun. story. Long story yun. So, Pero is it during nagre-race ka Hindi ba? naman, O hindi naman. talagang Call lang. nagra-ride ka lang? Ride lang talaga. And then, nung dito na sa Canada, ang naging grabe ko rin na aksidente is nung nag-race ako Okay. na So dito yan sa Edmonton? sa Calgary. Sa Calgary? Oo, kinuha ako ng ambulansya sa loob ng racetrack. Uy. Yeah, hindi ako makatayo. Pakiramdam ko parang napupunit yung ganto ko. Yung likod mo? Yes. Okay. And then, ayun, nakuha ako na admit ako for at least 3 hours na admit ako sa hospital. Yes. And then, isang buwan ako hindi nakapagtrabaho. Okay. Bakit hindi ka makalakad? Hindi ako makalakad. Oo. Like, literal, Grabe. hindi talaga ako makalakad. No. Sobrang sakit ng likod ko. Kaya, doon medyo naglaylo ako sa mga ganung bagay. Kumbaga, magta-track day na lang ako. Pero, ayoko na mag-intense na sobra-sobra Intense dahil. talaga. Kumbaga para sa akin, natupad ko naman yung pangarap ko na magawa kong maayos yung pagra-ride ko. Masaya na ako. And then, para ma-share ko na rin sa mga iba. Yeah. So, sinishare mo yung experience mo yan, lalo na doon sa mga bago. Yes, sa mga baguhan. Yes, marami tayong mga baguhan na as in talagang zero knowledge sila. And then, natututukan natin na maigi. Then yun, nakakuha sila, natututo talaga sila. So, natututukan mo sila from the very beginning up to... Magkalisensya sila. Magkalisensya Yes. sila, which is very important, Yes, diba? yes. And Kapag then- may lisensya na sila, and then sinasabi ko sa kanila na, okay, so it's about time na kayo naman ang tumulong sa iba para lang lumago. Tsaka from time to time, nire-remind mo sila about, Yes. syempre, safety, di ba? Yes. On the road. And then sinasabi ko nga sa kanila, kung gusto nyo, hindi ko kayo mapipigilan na mag-speeding o whatsoever dahil hawak nyo manobela. But just to make sure, hindi nyo suot Yung, ang grupo. ang pangalan ng grupo Yes. nyo. Ano? Kasi pwede kayong i-report sa police o under no invite, nagkakuha kayo, nag-i-speeding kayo. Siyempre, just to protect na lang yung pangalan. Kasi parang reputation nyo din yun eh. No? Reputation din yun. Reputation din Kasi yun. talagang, lalo na dito sa Canada, kasi strict yung pagdating sa mga speeding, diba? Bukod sa mahal. Mahal. Pagka nagkatiket ka, diba? Sobra. Mahal yan. Tapos maaari pang masuspend ang license mo, Yes. diba? Yes. Sa Canada. Yeah. Kaya And then, isang taong ka rin hindi makapag-drive nun. Diba? So, ingatan na lang yung lisensya at saka pagmumotor at pagdadrive. Reminder lang do sa mga kababayan natin, lalo na do sa mga baguhan pa lang.
na makakahawak ng manibela sa motor, di ba? Mm. Yun, talagang iba yung pag-iingat at saka follow the rules. di ba? Yes, exactly. Oo. Yeah. yun Kasi naman. may mga event naman na pwedeng doon talaga sa racetrack di ba? Yes, yes. Oo. Yun nga ang kinawa ko sa kanila. Sinasuggest ko sa kanila kung gusto nyong mag-enjoy at mabilis ng kwan, then go to sa restaurant para at least ma-enjoy nyo yung pwede kayo bumanat doon, kahit anong gawin nyo doon, mag-slide kayo doon, wala hindi ganun kasakit na pwedeng, depende kung anong slide ang mangyayari sa'yo. Kapag high side, yun ang nangyari sa akin, masakit yun. Pero pag low side, wala lang yun, parang nag-scratch, nagkuha ka lang nun, nag-slide ka lang talaga. Yeah. Tsaka importante rin syempre yung gears na Yes. suot mo, di ba? Yes. Na quality gears, di ba? Yes. Yeah. So, yun ang pinaka-importante. Kailangan fully gear ka talaga. Yeah. Saan kayo kumukuha ng talaga masasabi mong quality ng mga gears? Well, meron akong sponsor under Plus Racing. Okay, yes. So, doon kami nagpapagawa ng suit, which is that one. Ayan, dito. Yun Papakita natin. Yun yung suit na yun. Yung nado sa picture mo? Yes. Ayun. Yan. Dati nung may Yamaha ako, Mhm. yan yung suit ko ng Yamaha ko, tapos yun yung suit ko ng Ducati ko. Ayun. Yan. Ayos. Plus Racing yung sponsor namin dyan. Kasi last year, namigay sila ng isang suit worth $1,500. Sa kanila din ba galing yung mga helmets nyo? Hindi. Sa helmet naman, doon kami kumuha sa Argyle. Shout out to Argyle Motorsport and Marco. Thank you for your generosity. Tsaka ito quality talaga. Oh yeah, quality helmet talaga. Yeah. Kasi baka mamaya bumili ka sa Temu No? Yari ka doon. Yari ka doon. Ang mahutog ka lang. Oo nga yun eh. So kailangan quality talaga ang gagamitin yung mga Yes, mga yes. gamit, di ba? From the suit, to the helmet. Yeah. Pag sinabi mo bang suit, boss, paano yung mga gloves natin dyan? So, yung gloves, meron kaming basically talagang protection talaga yung kinakon dyan. Yun, ito. Kasi mostly pagka nag-i-slide ka, ito yung tatamaan sa iyo. Yung which is knuckles ito. mo, ano? Yes. Oo. Ito mga to, lahat yung mga yan. Yung mga, kailangan protection, protektado talaga yan. Yung mga ganito. So, quality talaga yung mga gloves nila. Lahat ng gagamitin mo. di ba? Yes. Pati yung sapatos. Oo. Oo. Yung sapatos talagang ang tatamaan yan dito. Ito. Kaya pag nakaganyan ka ng sapatos, at nag-slide ka, wasak. Ay, wala ka, wasak patay dito. ka. Yes. Yari. Kapag nawasak to, hindi ka na makakita. Wala na. Yes. Di ba? Yun ang problema. Yeah. So talagang full gear safety. Very important yan pag nagmumotor ka. Yeah. Okay. Tapos boss, kailan mo talagang nagawa tong garahe mong ito? Ganito. Bumili ako ng bahay way back 2022. 2022. So, doon ako, ang pinili ko talaga is yung merong attached garage. Okay. Para at least magawa ko yung gusto ko. Yung gusto mo. Yung gusto ko na kahit pa paano, yung ginawa ko na to is magiging alaala sa lahat. Dahil lahat ng papasok dito, may memories yun. Yan, magpipicturean kami dito and everything. Yeah. So, yun yung dahilan ko bakit kumuha ako ng ganito. Para na rin sa mga tropa, sa mga bisita. Yeah. So tuwing may magvi-visit dito, di ba? Yes. O kumbaga, witness na ito ng napakaraming mga memories, di ba? Oh yeah, totoo. Ayun. Hello po. Mr. Sok. Yes. Opo, kumusta? Boss Totoy. Kamusta po? Kamusta po? Tuloy po kayo. Nagbablog po kami. Ayan, oh. May delivery tayo, oh. Mga kababayan. Ito, Frozen Deluxe. Ayan, oh. Pakita natin yung ating supply dito. Ayan, kasama po sa vlog natin talaga. Yan ang sponsor natin sa video ito. Mga kababayan, ha. Kaya suot ko ito, eh, oh. Frozen Deluxe. Frozen Deluxe. Thank you, Ate Malu and Brother Ronald sa pag-sponsor sa grupo. Salamat. Yeah. Kapag Ayos. gusto nyong bumili ng Frozen Deluxe, meron dito tayo sa No Invite Garage. Ayun, meron din dito sa No Invite Garage. Yes. Ito mga kababayan, yung freezer namin. No? Okay. So, sige. Hanggang dyan lang muna siguro mga kababayan. Salamat ulit, Boss Totoy. Salamat po. Sa ating napakagandang Brother Sok. conversation. Thank you for sharing your experience with us. Yung iyong inspiring story. Sana ma-inspire din yung ating mga kababayan, di ba? Dating pangarap lang
ng mga motovloggers na taga Batangas ngayon. Eto, mga kababayan, may sarili silang garage na puno ng mga talagang mamahalin na mga motor. Okay? So that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more videos to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayos.